Hindi inaasahang nakahuli ng isang maliit na banal na dragon. Akala niya ay guni-guni lang ito at sinubukang alamin kung totoo. Gayunpaman, bago pa man niya ito mahawakan ay kinagat na siya ng maliit na dragon. Pagkatapos ay sumisid ito sa tubig at naglaho. Ngunit nang magising ang binata, gulat na gulat niyang natuklasan na nakikita pala niya ang kaganapan sa ilalim ng dagat at kaya rin niyang kontrolin ang maliit na dragon gamit ang kanyang isipan. Diyos ko, nakokontrol ko pala ang isang dragon. Para ko lang itong clone. Siguradong yayaman na ako nito. Dito niya lang napagtanto na nag-iwan pala ng clone ang munting dragon para sa kanya. Bilang isang mangingisda, dati ay mga mumurahing lamang dagat lang ang nanguhuli niya. Pero ngayong nasa kanya na ang clone ng dragon. Kaya makakahuli na siya ng mga mamahalin. Sinubukan niyang kontrolin ang galaw ng kanyang Divine Dragon clone. Laking gulat niya nang makahuli agad ito ng 12 ng king crab. Tuwang-tuwa ang binata sa nakita niya. Kung maibebenta niya ang lahat ng ito, siguradong kikita siya ng libo-libo. Agad siyang nagpunta sa palengke para magbenta. Nang makita siya ng ibang mga tindero, agad siyang kinutsa dahil nagbebenta na naman daw siya ng mga bulok na isda at hipon. Sisigat sana ang binata nang marinig ito, nang biglang may lumapit na isang lalaki. Sa isang tingin pa lang, alam na niyang hindi ito ordinaryong king crab, kundi isang purong wild deep sea king crab. Agad siyang nag-alok ng malaking halagang 500,000 para bilhin ito. Pero hindi pa man lubusang natutuwa ang binata, ay siniraan na agad siya ng ibang nagtitinda. Sinasabing ordinaryong mangingisda lang ang binata, kaya paano siya makakahuli ng deep sea king crab? Binalaan pa nila ang lalaki ng huwag magpaloko. Pagkarinig nito, biglang nagbago ang timpla ng mukha ng lalaki. Sinabi niyang 3 henerasyon na ng pamilya niya ang nasa negosyo ng lamang dagat, at siya mismo ay nagpapatakbo ng isang seafood restaurant. Hindi ba niya malalaman ang totoo sa peke, ang mga tao? Nang marinig ito, ay agad nang umiti at humingi ng tawad. Hindi na nag-abala ang lalaki na makipagtalo sa mga ito. Kumumpas lang siya ng kamay. Iniabot ng kanyang tauhan ng isang kahon ng pera sa binata. Pagkatapos ay sinabi ng lalaki, may tatanggi pang mga espesyal na bisita ang kanilang hotel sa Makalawa. Bukod sa deep sea king crab, kailangan din nila ng 2 bluefin tuna, at 30 piraso ng Neptune grouper na higit sa 2 kilo ang bawat isa. Bibilhin niya ang bawat tuna sa halagang 500,000, at ang star grouper sa presyong 30,000. 500,000 para sa isang bluefin tuna, at 30,000 naman sa Neptune grouper. Edi 1.9 million yun. Totoo ba yan? Syempre naman. Huwag kang mag-alala, siguradong matatapos ang trabaho. Pinagtawanan ng mga kasamahan ang binata, akala nila ay nagyayabang lang ito. Dahil ang mga dambuhalang huli na ito, ay bihirang makita ng ordinaryong tao sa buong buhay nila. Lingid sa kaalaman nila, ang binata sa sandaling ito ay hindi na isang ordinaryong tao. Sinabi niya ang mga kahilingang ito sa munting dragon, at matiyag ang naghintay na umahan ng mga huli mula sa dagat. Pero laking gulat niya, wala pang 2 minuto siyang nakahiga, nahuli na ni Little Divine Dragon ang lahat ng kailangang lamang dagat. Pagka-uwi at pagkatapos kumain kasama ang kanyang ate, sinubukan niyang kontakin ang lalaki, pero laking gulat niya nang hindi ito makontak. Sa kabilang banda, naghahanap din ang lalaki ng mga kailangang lamang dagat sa kung saan-saan. Dahil nag-aalala siyang baka hindi magawa ng binata ang misyon, kaya hindi siya pwedeng sumugal. Samantala, hindi makontak ng binata ang kausap niya, kaya dinala na lang nila ito ng ate niya sa palengke para ibenta. Pero hindi nila inaasahan na naroon din pala ang lalaki. Nang makita ng mga tao ang napakaraming grouping, tuna at ang mahigit 2 kilong Neptune grouper, agad silang nagkagulo. Sabi nila, siguradong may kalokohan dito, dahil napansin nilang namumutok ang tiyan ng mga isda. Baka raw nilagyan lang yan ng tubig. Tutal, may gumawa na rin ng ganyan dati, kaya agad nilang inutos na hiwain ito para masuri. Noong una, ayaw sana silang patulan ng binata, pero lalo lang silang naging mapilit at maingay. Pati tuloy ang may-ari ng hotel, napaisip na may punto sila. Biruin mo, nakapaglabas ng ganito karami ang binata sa sandaling oras lang. Talagang hindi normal at kaduda-duda ang ganitong pangyayari. Dahil ayaw niyong maniwala, ihiwin ko to dito mismo, para makita niyo sa tiyan ng isda ko, kung nilagyan ba talaga ng tubig.